Alright, so good morning grade 10 students, especially sa akong mga students dira sa grade 10 Sapphire, grade 10 Emerald, and grade 10 Zircon. So we have our new lesson today. Ang pag-uusapan naman natin is about circular permutation, yung ating pag-uusapan ngayon. So circular permutation is a type of permutation used when objects are arranged around a circle rather than a straight line. Circular permutation, the object are arranged in a circular form or in a circle. Ganito, kung meron kang apat na object, A, B, C, D, i-arrange mo siya into a circular form. So pwedeng, kung ito yung circular form, andito si A, dito si B, andito si C, andito si D. Tapos pwede siyang i-rearrange in different order. So, pakita ko lang sa inyo yung pinaka-basic niya through listing. So, example, this is our statement. You have three students, student A, student B, and student C, that will arrange in a circular form. List the different circular arrangements. So, kung gagawa tayo ng circle, tapos meron tayong tatlong pwesto, upuan. So, pwedeng dito si A, pwedeng dito si B, pwedeng dito si C. So, if you have this first arrangement in circular form na A, B, C, parehas lang yan sila ng B dito, meron kang C dyan, meron kang A dito. Parehas lang yan sila. Kasi kung papansinin mo, si A, kasunod niya pa rin si B, si B, kasunod niya pa rin si C, si C, kasunod niya pa rin si A. Parehas lang yan dito. Si A dyan, si B kasunod niya si C, si C kasunod niya si A. No? So, parehas lang yan sila. Basta magkasunod. Kasunod mo yung tao na nandun sa unahan mo. Kahit na ilipat kayo ng bangko, A, inatras siya, pero yung kasunod niya pa rin si B, yung sumusunod sa kanya si C, yung same person pa rin. Parehas lang yan ng circular arrangements. So, ito is, count lang to as 1. No? Count lang yan as 1. So, ano pa yung pwedeng arrangement? Is pwedeng si A dito, pero ang susundan niya si C. Tapos si C, ang susundan niya si B. So, ano yung nasa unahan ni A? Si C. Ano yung nasa unahan ni C? Si B. Ano yung nasa unahan ni B? Si A. So, this is different from the first arrangement. So, ito yung first arrangement natin. Ito yung second. Magkaiba yan. Tingnan natin, meron pa kayong nakikitang different arrangement? Kunwari, si B. Sino pwede niyong sundan? Si A. Tapos si A, susundan niya si C. Tingnan natin kung pwede ito. Okay, paganto tayo. BA. Meron ba tayong nakikitang BA? Meron. Ito, parehas lang yan, oh. Diba? So, si BA and this second arrangement natin is the same. Tapos AC, and then CB. So, silang dalawa, parehas lang, tsaka ito. So, ibig sabihin, this is the second arrangement. Therefore, meron lang tayong dalawang arrangements na makukuha if you have three objects arranged in a circular form. Kasi nga, ang formula natin sa circular permutation, n minus 1 factorial. So, kung ang n mo is equals to 3, so this would be 3 minus 1 factorial, and that is equal to 2 factorial, and 2 factorial is just 2 times 1, and you have two arrangements, two different ways. Okay? So, saan ba ito pwedeng i-apply? So, one of the example of circular permutation is when you are sitting in a round table. Tulad ng ganito, merong table, tapos apat kayong uupo. Paano yung arrangement ng pwestuhan nyo? So, number 2, pwede siya sa arranging beads on a bracelet. So, alam niyo ba yung beads sa bracelet? So, ito yung bracelet mo, tapos may mga beads dyan, different colors or different design. Paano mo i-arrange yan? Siyempre, meron tayong formula na ginagamit to solve how many ways when we talk about circular permutation. Okay? So, let's talk about formula.
Okay? So, ito lang yung formula. N minus 1 factorial. So, let's have an example. How many ways that 4 students can sit in a round table? Applying the formula, which is N minus 1 factorial, kailangan mo natin ma-identify yung value ng N natin. So, what's the value of our N? So, since you have 4 students should be seated in a round table, ang ating N, our N is equals to 4. So, applying the formula of N minus 1 factorial, so you just have to substitute the value of N. So, since N is equals to 4 minus 1 factorial, so that is equal to 3 factorial. And 3 factorial is just 3 times 2 times 1. Therefore, the number of ways that 4 students can sit in a round table is equal to 6. So, this is the answer. Okay? Diba? Napakasimple lang, no? Okay. So, let's have another example. A bracelet has 5 different beads arranged around a loop. How many different arrangements can make? And the formula is the quantity of N minus 1 factorial. So, ang una mong gagawin is you have to determine the value of N. Our N is equals to 5. So, let's apply the formula. So, 5, which is N minus 1, and N is 5 minus 1 factorial. And 1 minus 1 is 4 factorial. And 4 factorial is just 4 times 3 times 2 times 1 is equal to 4 times 3 is 12 times 2, 24. So, 24 ways ang arrangements na pwedeng gawin when you have a bracelet that has 5 different beads. So, seat work na tayo. So, number 1.